Sa puntong ito, nasa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba, si Fire Superintendent Anthony Arroyo, Chief Public Information Service and Spokesperson ho ng Bureau of Fire Protection. Tatalakayin ho natin ngayong umaga, itong issue pa rin dito ho sa Umanoy Bureau of Fire Protection Corruption at mga paghahanda na rin ng ahensya para naman ho dito sa Fire Prevention Month. Magandang umaga po, Fire Superintendent Arroyo. Si Bombo Vic ho ito, together with Bombo Jan. Welcome to the program. Yes po, Bombovic. Isang magandang araw po at ligtas na araw sa ating lahat. Unang-una, formal na hong hiniling ng DILG sa Ombudsman at hong preventive suspension laban kay Bureau of Fire Protection Chief General Jesus Fernandez. Kaugnay ho nito mga isinampang kasong graft, bribery at malversation. Well, kumusta ho ang moral ng inyong mga tauhan? Ano po ang opisyal na pahayag ho ng BFP hinggil dito? Yes po, bago pa man ang naging anomalya na hinaharap ng aming ahensya po ay naglalabas na tayo ng official statement dyan patungkol sa nasabing reforma at yun nga po, kami po ay kaisa dyan sa panawagan ng aming good secretary para sa reforma at bago pa man yan ay meron na rin ginagawang integrity monitoring at internal cleansing ang aming ahensya at patunay ay marami ng or naiilan nang na-dismiss from the service to our motu proprio na ginagawa, less than 10 ang natanggal sa serbisyo at mahigit 30 po ang nasuspend. At kaisa kami sa panawagan ng ating secretary para sa talagang maayos ang aming ahensya. So, yun po ang aming ginagawang hakbang patungo sa nasabing reforma na yan. May nabanggit ho si Secretary Remulla kahapon na ito pa lamang yung unang bugso at may isasampa pang mga kaso kaugnay naman ho doon sa mga sinasabing bid rigging ng mga fire trucks. Nakahanda po ba ang Bureau of Fire Protection na makipagtulungan sa may sinasagawang investigasyon hinggil dito at paano nyo tinitiyak na hindi naantala ang inyong mga re-responding fire trucks? Yes po, at nabanggit nga namin na yung BFP po ay talagang stand as one reform para sa future ng aming ahensya nga in the service po to the Filipino people. Kami po ay matagal na nakikipagtulungan sa mga iba pang ahensya na nagkakandak ng investigasyon, particular na yung PNP. At kung anytime po na magsimula yung nasabing investigation ng ombudsman, ay kami po ay talagang nakaantabay po to provide necessary documents kung anong mga kailangan po. At patuloy kaming nakikipag-ugnayan. At kung ano pa po ang order na matatanggap ng aming ahensya, ay ang BFP po ay susunod po sa anumang legal orders na ibababa. Pero maasahan niyo po, ang kawanihan ng BFP ay walang patid sa aming serbisyo. Kami po ay tuloy-tuloy ng maglingkod sa ating bayan po ng walang hinihintay na kapalit, at maasahan nyo ang aming patuloy na layunin para magligtas ng buhay at ari-arian. Fire Superintendent Arroyo, may isa pa hong nababanggit dito sa Secretary Remulla. Well, isa nga ho doon sa pinakamabigat na pahayag ho ng kalihim, itong pagkakaroon umano ng ecosystem of corruption nga sa loob ng inyong ahensya. And ayon ho sa kay Secretary, may mga tauhan na nagbabayad para makapasok at binabawi nga ito sa pamamagitan ho ng pamimilit sa mga negosyante na bumili nito mga overpriced na mga fire extinguisher. Kayo ho dyan sa BFP, totoo po ba kaya itong aligasyong ito ni Secretary Remulla? May possibility ba ng mangyari ho ito? Kaya nga po, ang aming ginagawang pakikipag-ugnayan sa mga gumagawang o nagsasagawa ng investigasyon ay patuloy po para mapatunayan yung mga ganyang aligasyon. At nasabi ko nga kanina, para sa kaalaman lang lahat, bago pa man ang kontrobersiyang kinakaharap ng aming ahensya, meron na kaming patuloy na isinasagawang internal cleansing at integrity monitoring program. At ang programang ito ay gumagana ayon sa legal na proseso at may ilan na ring naparusahan. At nabanggit nga ng ating sekretary na
na yung significantly intensified this campaign to cleanse the BFP. Kaya kaisa kami sa mga hakbang sa aming kalihim para sa reforma at 100% suporta sa layunin linisin ang aming kawanihan. Sa katunayan, ang BFP ay patuloy nga na nakipag-ugnayan sa mga nasabing iba pang ahensya, particular na ang PNP, Ombudsman, at maliban dyan yung aming ginagawang investigasyon na natanggap namin sa aming BFP reklamo portal o platform at iba pang complaints sa mga 8888. No? So, they have been more than 200 complaints at more than 90 pending and ongoing cases po at nabanggit ko na rin kanina, less than 10 ang na-dismiss from the service, more than 30 suspended at more than 20 reprimanded. So at dahil yung iba rin sa lack of merit sa case, ang mga more than 20 ang case dismissed. So ito ay patunay that we are stepping up the campaign against corruption sa aming hanay. Well, maganda hong marinig mula ho sa pamunuan ng BFP na handa ho ang inyong ahensya na makipagtulungan sa isasagawang investigasyon hinggil ho dito sa mga aparatang na ibinabato ho sa BFP. Anyway, may katanungan rin po dito ang aking katandem, si Bombajay. Bombajay. Sir, on a lighter note, since nasa kalagitnaan na tayo ng Fire Prevention Month, you have your new time response, no, when it comes sa pagresponde and pag-dispatch. How will it work, sir, dito sa National Capital Region and even doon yun sa provinces, sir? Yes po, ang aming ahensya po ay patuloy sa modernisasyon o alinsunod na rin sa Republic Act 11589 o BFP Modernization Act, kasama na yung procurement of modern equipment and tools, pagpatayo ng mga infrastruktura, recruitment and trainings. Pero ang modernisasyon ay nagsisimula sa bawat tahanan sa pamagitan ng maging laging handa sa anumang sakuna. Kaya ang ating tema po sa taong ito, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa, ay isang panawagan sa pagkakaisa at pagtutulungan para mapoprotektahan natin ang ating pamilya at ari-arian. Kaya yan po, i-kick off na natin last March 1 para hudyat na simula na yung Fire Prevention Month at iba't ibang programa na po, na komprehensibong programa, bahagi po ng aming obligasyon sa Bayan Ligtas na Pamayanan, ay maasahan niyo po ang aming campaign. Kaya ang panawagan nga namin, makiisa po sa nasabing programang ito. Although ang aming fire prevention campaign naman ay buong taon, pero dahil nga sa paggunita ng proclamation na number 115-A, yung gunita nga ng Marso bilang fire prevention month, ito po ay talagang intensified program po ang ginagawa natin sa buong Marso. Kaya ang ating yung obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan ay hindi lamang programa ng BFP. Ito po ay talagang kasunduan natin na bawat tahanan ay ligtas at walang pamilyang maiiwan sa gitna ng anumang sakuna. And you have 5 minutes, sir, no, sa inyong time response sa pagresponde nga doon sa mga nagkakaroon ng sunog. Ano yung mga challenges na nakikita nyo dito, sir? Lalo na yung mga kapag dumadaan kayo, inahaharang, not just yung inyong fire trucks as well as yung mga emergency services natin. Ano yung mga nakikita nyong challenges dito, sir? Yes po, linawin ko lang, no, yung ating 5 minutes response kasama na yung pag-dispatch dyan at makaresponde sa mga nangangailangan sa aming hanay po. No, hindi lang po sunog yan, iba pang mga responde sa mga disaster, sakuna at emergency medical services at gayon din kahit yung mga simpleng vehicular accident. So, 5 minuto po ang ating goal po within Metro Manila. However, outside of Metro Manila, dahil nga medyo mas malalayo ang distansya ng mga stasyon sa isa't isa, outside of the National Capital Region or yung mga remote provinces sa ibang riyon, ay 7 minutes naman po. Kaya huwag kalimutan yung 911, no, na tumawag agad sa 911. So dito sa Metro Manila, madalas ang aming challenges nga yung mga traffic o di kaya yung mga pagharang sa aming mga responding unit. Kaya yung anumang alintala sa aming pagresponde ay ituturing natin na talagang
banta sa kaligtasan ng publiko kasi buhay at ari-arian ay nakasalalay. Kaya yun po ang aming pakiusap para makarating kami within 5 minutes dito sa Metro Manila or outside of Metro Manila yung 7-minute response time namin ay wag harangan yung aming mga partak at magbigay daan sa lahat ng emergency unit namin. Not only sa partak, no, sa mga ambulances at iba pang mga responding units namin. Pero ano naman yung mangyayari, sir, if hindi po na-meet itong 5 minutes na pag-responde and pag-dispatch niyo? So madalas naman po pinapa-explain natin yung yung concern station po kung ano ang na-encounter nila na dahilan, no, kasi may mga incidente or isolated cases din talaga. So halimbawa, talagang walang madaanan yung mga fire truck dahil sobrang heavy ang traffic flow. So kahit anong gawin mo ay hindi makapagtabi ang mga sasakyan. So isa yan sa mga kadahilanan. Pero yung pag-dispatch po ay dapat po yun ang goal natin. Within 5 minutes na dispatch. No? Ibig sabihin, pag tumawag kayo sa 911 at no, kasi ang Unified 911 system ay nationwide po yan. So pag tumawag kayo doon, na i-dispatch yung responding unit natin. So within that period of 5 minutes. So yun na po ang bibilangin natin. So ano pa ang nagiging challenges or kailangan pang ayusing gaps, no? Kasi nagta-time and motion tayo sa mga lugar na yan. However, yung talagang hindi natin maiwasan kung talagang walang galawan yung traffic. So mga halimbawa na ganyan, pinapa-explain natin kung ano ang kadahilanan para malaman din natin, maimbestigahan natin ng maayos. On my end, sir, ano po para sa kalaman ng ating mga listeners and viewers dito sa Bombo Radio Philippines, mga paalala ninyo, sir, para maiwasan yung mga insidente na sunog sa mga kabahayan at establishmento? Opo, wag na nating hintayin ang mapinsalang sunog bago tayo kumilos, maging alisto, maging alerto, at manatiling iwas peligro para sa isang ligtas na Pilipinas na makiisa tayo. So yun pa rin ang aming mga patuloy na paalala, no, yung mga dahilan ng causes ng madalas na sunog, yung halimbawa yung unattended cooking equipment. So wag iwanan yung mga niluluto natin, yung mga lighted candle ilagay sa tamang lalagyanan kasi isa yan sa pangunahin na dahilan ng sunog sa ating naitala ngayon. At gayon din yung mga electrical causes, so i-unplug yung mga paggamitan natin na hindi na ginagamit at wag mag-overload, wag mag-octopus connection at ayusin yung mga wiring system natin para hindi maging dahilan ng arcing, short circuit or loose connection at isuri natin sa mga rehistradong mga electrician natin. So yan po ang aming panawagan at kung talagang kailangan niyo po ang aming tulong, huwag mag-atubiling tumawag po sa 911 kasi po ang BFP ay tapat na nagsiservisyo para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. So maging katuwang tayo sa pag-iwas sa sunog. Mas ligtas po ang may kahandaan, kaalaman at kasanayan. Tumawag sa 911 kung kami po ay kailangan po ng inyong kung kailangan niyo po ang tulong po ng aming pagresponde. Thank you so much, sir. Bombo Vic. Maraming salamat po, Fire Superintendent Arroyo, no, sa mga butilho ng impormasyon na ibinahagi mo para sa panayam nito. Magandang umaga. Yes po, good morning Bombo Vic at Bombo Jaira. At sa lahat ng okay po. Mga Kabombot Caster Nation, nakapanayam ho natin walang iba si Fire Superintendent Antonio Arroyo, ang Chief and Public Information Service spokesperson na rin ng Bureau of Fire Protection. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.